Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilig ng ating himpilan ng Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ako po si Father Raymond at kayo po ay patuloy na nakikinig sa atin pong programang Catechism of the Catholic Church sa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabel at 95.9 FM sa Zambales. Ganyan din po naman ay nakakarating po tayo sa iba't ibang dako ng buong mundo sa pamamagitan po ng ating audio streaming sa ating pong website sa www.radiomaria.ph, sa website ng World Family of Radio Maria, ang www.radiomaria.org, ang atin pong Facebook fan page, ang Radio Maria Philippines, at ang atin pong mobile app, ang RM Philippines, downloadable from App Store, Google Play Store, and Windows Store. At syempre po, tayo pa rin ay nakatutok din sa atin pong himpilan sa pamamagitan ng atin pong cable TV presence sa Signal Cable TV Channel 315. Ito po sa iba't ibang dako ng kapuluan ng bansa at sa atin pong Comclark Technology and Affiliate Cable TV Network sa Channel 81 sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales at Nueva Ecija. Sa araw na ito, ang atin pong tatalakayin ay God's Plan of Loving Goodness. Bago po tayo magsimula, mag-alay tayo ng isang panalangin. Kahit pa man iba't ibang dalangin, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Jubilee Prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Queen of Radio Maria, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ako po si Father Raymond at kayo po ay nakatutok sa atin pong himpilan, ang Radyo Maria. At ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay God's Plan of Loving Goodness. Sa pamamagitan po ng atin pong likas na kakayahang mag-isip, magnilay, maaari po nating makilala na mayroong Diyos. At ito ay isang katotohanan na mahirap pabulaanan. At nakikita po natin na mayroong Diyos sa dalawang pamamaraan. Ang pamamaraan na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, the physical world, ang pamamaraan na makilala nating mayroong Diyos sa pamamagitan ng ating mga sarili,
the human person. Ang atin pong paggamit sa atin pong kaisipan at kakayahang magnilay ay nagpapakita po sa atin na itinanim nga ng Diyos bahagi ng ating kalikasan bilang tao na siya ay ating makilala, na siya ay ating masumpungan, na siya ay atin pong makaugnayan. Ngunit, ang atin pong kakayahan na mag-isip at magnilay ay mayroon pong limitasyon. Dahil tayong mga tao ay limitado lamang sa kung ano yung mga nakikita at naoobserbahan natin sa atin pong kapaligiran at sa atin pong buhay. Kaya nga dahil mayroong limitasyon, meron din lamang po tayong mga iilang mga mukha ng atin pong Panginoong Diyos at katotohanan ng kanyang turo na maaari po nating makilala. Kaya po, minarapat ng Panginoon na tulungan tayong higit pang makakilala sa Kanya. So, beyond the order of human knowledge is the order of divine revelation. Malaya ang Diyos sa kanyang desisyon na ipakilala at ibunyag ang kanyang sarili sa tao. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ng pagbubunyag sa tao ng kanyang misteryo, ng kanyang plano ng mapagmahal na kabutihan, mula pa sa unang-unang panahon ng kanyang pagkalikha sa lahat ng mga nasa tinakpan. At ganyan din mula pa sa sinauna sa pamamagitan ng kanyang salita, ang salitang nagkatawang tao. At ito ay para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa sambayan ng Israel. Mula kay Abraham, kay Moises, kay Isaac, kay Jacob at sa mga sumunod pang mga salit-saling lahi ng bayan ng Israel. Ngunit ipinakilala din naman ng ating Panginoong Diyos ang kanyang sarili sa atin sa lubos at definitibong pamamaraan. Yan ay walang iba kung hindi kay Hesukristo na ating Panginoon. Tinatawag po natin yung kanya pong pagpapakilala ng kanyang sarili as the order of divine revelation. Kung inyo pong matatandaan, ang isa sa mga ginagamit po lagi ng Panginoong Diyos sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili ay mga tinatawag po nating nilikhang mga bagay pero very vague. Boses, burning bush, pillar of fire, cloud. Ito po ang mga pamamaraan ng kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili. Nangungusap, nagbibigay ng utos, nagkakaloob ng mensahe. Samantala, sa pamamagitan po ng mga pagbibigay ng sarili ng Diyos, pagkakaloob ng sarili ng Diyos sa atin. Tiyak, tiyak, at tiyak. Ito'y pagnanais niya na ang tao lubos na makakilala sa kanya, lubos na
makatanggap sa Kanya at lubos na makaugnay sa Kanya. It is such a beauty that God would reveal Himself gradually until ultimately totally reveal Himself to us through Jesus Christ. The word revelation comes from the Latin revelare, which means to draw out the veil. Nangangahulugan na may nakalambong, may nakatakip, may pumapagitan sa tao sa mukha ng Diyos. Ngunit, nang ninais ng Panginoon na alisin itong belong nakatakip na ito, ito'y desisyon na malayang Kanyang niyakap para nang sa gayon maipakilala niya na sa seryosong pamamaraan siya nga ay mayroong malinaw na kalooban para sa sangkatauhan. Sabi nga po sa atin, no, sa Ephesians chapter 1 verse 9, and also in chapter 18, and in the second letter of Peter chapter 1 verse 4. And then let me read a combination of all this. It pleased God in His goodness and wisdom to reveal Himself and to make known the mystery of His will. His will that was that man should have access to the Father through Jesus Christ, the Word made flesh, in the Holy Spirit, and thus become sharers in the divine nature. Wow! This is the beautiful intention of God revealing Himself. Minarapat ng Diyos sa Kanyang kabutihan at karunungan na ibunyag ang Kanyang sarili at ipakilala ang Kanyang misteryo at kalooban. Ang Kanyang kalooban ay ang lahat ng mga tao magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Ama sa pamamagitan ni Kristo, ang salitang nagkatawang tao, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang sa gayon ang tao ay makibahagi sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. That is the very intention of revelation. That is the very desire of God revealing Himself to us, so that we, who are human in nature, might partake of His divine nature. The great exchange. The great exchange. Ang Diyos na nananahan sa isang napakaliwanag na kalangitan ay nagnanais na makipag-usap siya sa atin upang mabahaginan niya tayo ng Kanyang likas na banal na buhay. Tayo na Kanyang mga nilikha. Tayo na Kanyang mga inaampon bilang Kanyang mga anak sa nag-isa niyang anak na si Jesucristong Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakilala at pagbubunyag ng Kanyang sarili, ninanais ng Diyos na ang bawat isang tao ay mabigyan niya ng kakayahan na tumugon sa Kanya sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya, pagmamahal sa Kanya, at paglilingkod sa Kanya sa likas at natural na kakayahan ng tao. Kaya nga po, ang silbi ng pagpapahayag ng Diyos ng Kanyang sarili ay ito: that man may know, love, and serve
God. May I just repeat that? That man may know, love, and serve God. Mga minamahal kong mga kalakbay, kapag tayo po'y nagsisimba, tayo po'y nakakapakinig ng mga salita ng Diyos na binubuksan sa atin mula sa banal na kasulatan, sa liturhiya ng mga salita, at tayo'y nakikinig mismo sa puso ng Diyos na nangungusap sa atin, sa pamamagitan ng mga salitang ito, pinalalalim pa po yung atin pong pagkilala sa ating Panginoon. Kaya nga po, hiling natin, huwag niyong tulugan ang inyong pagsisimba. Huwag niyong tulugan yung pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Makinig, tumutok. Kung hindi niyo po naiintindihan yung mga binabasa doon, malamang lamang hindi po kayo naghanda. Kaya nga po, napakahalaga na naghahanda kayo bago kayo tumungo sa misa. Nangangahulugan na babasahin niyo muna yung mga pagbasa mismo sa banal na kasulatan, and you can get a guide from the internet, and it's so easy nowadays. Now if you are you are doubtful of the sources that you have in the internet, you can approach any parish and ask the secretary to give you a copy or a list of the readings for a certain Sunday. And of course, you get your Bible and then open it so that you yourself also will have the knowledge paano ba gamitin at buksan ang banal na kasulatan. At pagkatapos, basahin po ninyo yon, no? As an individual, as a couple, as a group, as a family. And you reflect on it, no? Kahit sa panandalian lamang na pagkakataon. At pagkatapos ay magdasal at magpasalamat sa ating Panginoon sa biyaya ng kanyang salita. In that way, when you go to Mass, you have already read, no, the message of the sacred scripture that will be read, no, in the sacred liturgy of the Word during the Eucharistic celebration. And in that way, you'll get to already have a knowledge of what is being read. And after that, listen to the homily. How the priest will be able to, as it were, uncover, unwrap the message of the Word of God for you in your life. Or probably, there is a celebration that there is a message that can be drawn from the entire celebration in relation with the Word of God. And so, with this, you get to know the Lord. With this, you get to know Him. With this, you get to know His mind. You get to know His heart. You get to know His plan. His plan of loving goodness. At kapag kasi nakikilala po natin ang Diyos, kapag kilala po natin ang atin pong Panginoon na sinasamba, mamahalin at mamahalin po natin siya. Iibigin at iibigin po natin siya. Wala tayo pong ibang iproproklama bawat araw na lumilipas kung hindi, I love the Lord, I love the Lord, I love the Lord, I love the Lord. Why? Because God is so loving to us. For the Word of God is simply His loving story, His loving message, His loving plan for each of us. And His love is actually very, very personal. And if we are to really know the Lord, we would know that our relationship that is being invited to enter into with God is a very personal relationship. Because our God is a very personal God. Kaya nga po, yung kanya pong pagmamahal, pag-aantabay, pag-aaruga, pagbibiyaya at laging pagbabantay sa atin ay personal ang tugon ayon mismo sa ating pagkatao
ayon mismo sa ating personalidad, ayon mismo sa ating pangangailangan. Very personal po ang ating Panginoon. At dahil nga napaka-personal ng ating Diyos, we would know how much God loves us. At ang isang tao na nakakakilala sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanya, malulusaw ang kanyang puso. At tutugon siya sa pag-ibig na ito. Kaya siya ay iibig din pabalik sa ating Panginoon. Dahil ang nakakakilala sa Panginoon, mamahalin siya. At sasabihin niya bawat araw na lumilipas sa kanyang buhay, I love the Lord, I love the Lord, I love the Lord, I love the Lord. And the reality that will happen eventually is this: you will love God above all. You will love God above everyone else. You will love God on top of everyone and everything. And what would be the very fruit of this love of God that we have? Service. Mission. Kaya nga po, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Doon po saan naka-assignan ko ngayon, no, na pastoral station, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno sa may Barangay Atiok, Barangay de la Paz at Barangay Armenia, Tarlac City, ay meron po kaming tinatawag na 3 joints. Ito po ay sumisimbolo, no, doon sa ulo ni Jesus Nazareno na nandoon po yung tres potestas, no, the 3 powers, no, representing of course the divinity of our Lord Jesus Christ. But more than that is the 3 joints represents rather what we think should be the very vision and mission of our community. And that is to know, to love, and serve the Lord. To know, to love, and serve the Lord. Nagpapakilala ang Diyos. Tumutugon tayo. Minamahal natin siya at nauuwi tayo sa paglilingkod sa Kanya. Sabi po sa atin ni Glenda Galope, sa parokya po ng San Rafael Arcangel, we are fortunate to have our Aral Nilay Biblia, which is the advanced reading or study of the first reading, of course, the second reading, and the gospel. Thanks so much. Nako, congratulations po. No? At ito po yung maganda, no, na nangyayari sa parokya ng San Rafael. Meron po silang mga tinatawag na groups, Bible groups. At ang mga ito, pamilya, individual, magtitipon on a certain time, on a certain day within the week, no, to together open the Bible, read the first reading, the second reading, the gospel, all the Sunday celebration that is to come, and reflect on them. So, when they come to the church, they are already bearing in mind a certain knowledge of the first reading, the second reading, the gospel, and of course they already also have a message, no, that they have, no, and will relate that message, no, to the reflection of the priest himself, no, who is tasked, of course, to proclaim the word of God for the Sunday celebration. And if such a community, no, is gathered around the
Eucharistic table, buhay na buhay, gising na gising, no? Laging on the go, nag-aalab ang puso. At sila ay isang komunidad na hindi mauubusan ng pagnanais na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil nga, to know God is to love God. To love God is to serve Him in the church and in our brothers and sisters. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Inaanyayahan naming makiisa sa
sa pagmimisyon ng Radio Maria. Para po sa inyong pakikibahagi, maaari pong mag-abot ng inyong tulong pinansyal sa pamamagitan ng mga sumusunod na bangko. Sa Metrobank, ang account number po ay 102-310-229-223-6 at sa Metrobank Dollar account, ang account number po ay 102-210-200-660-1. Welcome to Radio Maria Family. Sa mga listeners at friends ng Radio Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radio Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig ng Radio Maria. Ito po si Bishop Roberto Malyari. Ugaliin po nating makinig sa Radio Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pangpanalangin at Kristiyanong paghubog, tayo ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos at lalo pa natin itong isabuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa ating pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa ang misyong ito ng Mahal na Ina. Sa pamagitan ng Mahal na Inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Radio Maria is a non-profit, non-commercial radio station. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ako po si Father Raymond at kayo po ay nakatutok sa ating pong himpila ng Radio Maria Bringing Christ into Your Home. At nais ko rin pong batiin ng congratulations ng Our Lady of Peace College Seminary, ang mga formators ng mga seminarians sa isang matagumpay na pagdaraos ng pangatlong takbukasyon, takbo para sa bukasyon. Sa taong ito ay mayroong mga 800 na mga kabataan na sumama mula sa iba't ibang mga parokya at paaralan at komunidad sa Diocese ng Tarlac para sa takbukasyon, at kasama sa mga tumakbo kanina si Bishop Bobet Malyari, na nagbigay ng mensahe sa mga kabataan, na humimok siya sa kanila na sana'y sila'y magkaroon ng pagtakbo. Ibig sabihin, saan sila patungo? Bukasyon, ano ang tawag sa kanila ng Panginoon? At bayani, ang hamon na maging mga bayani ng pananampalataya at ng ating bayan. Kaya sa inyo, congratulations po. At siyempre, ay ang atin din naman pong paanyaya sa ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik na sa darating pong April 12, magsama-sama po tayo para sa isang special movie screening ng The Chosen, The Last Supper sa SM City, Tarlac. Napakagandang pelikula, kaya kayo po ay manood na, no? Bumili na kayo ng inyo pong ticket
dito sa Radyo Maria Philippines dahil limited lamang po ang slots para po sa special screening na ito ng The Chosen, The Last Supper. Yun lamang po yung araw na ipapalabas ito dito sa Tarlac, no? At ang oras ay alas 11 ng umaga, 11 a.m., alas 2 ng hapon or 2 p.m. Kaya sana'y makabili po kayo ng ticket, lalo na dahil ang proceeds po ng special screening ng pelikulang ito ay para sa operations ng Radyo Maria. And we continue our topic, no, on God's plan of loving goodness. At ito ay walang iba kung hindi ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili para sa atin. Ang pagpapahayag ng ating Panginoon ng kanyang sarili ay napapaloob sa sabay at parehong salita at gawa. Ang Panginoon sa kanya pong pagpapahayag ng sarili, hindi lamang nagsasalita. Merong kasabay itong gawa. At palagi ang salita pinatututuhanan ng gawa. At ang gawa ay naipapahayag ng salita. So, words and deeds are bound up with each other in the revelation of God. But not only that they are bound to each other and bound up with each other, but rather that one brings to light the other. The deed happens and it's a wonderful thing. But it should be named so that it can be proclaimed and perpetuated. And that it can be therefore proclaimed to all the next generations to come. So, ito yung pamamaraan ng pagtuturo ng Diyos ng kanyang pagpapahayag. Magsasalita ang Diyos, dahan-dahan sa tao, at ang kanyang salita, sasabayan niya ng pagpapatutuong gawa. Dahan-dahan na pinagpapahayagan ng Diyos ang tao at meron siyang pamamaraan ng pagtuturo dahil merong stages lamang ang tao sa kanyang kakayahan na tanggapin ang order of divine revelation. Kung papaano na tayo sa atin pong pag-aaral, meron tayong elementarya, sekundarya, tersera, no? Elementary, high school, and college. Ganyan din sa pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili. Inihahanda niya ang tao. Meron pong stages ito. Like, doon muna tayo sa foundational stage. Creation. Sa pamamagitan ng sangnilikha na ipapahayag na ng Diyos ang kanyang sarili. Second stage, the people of Israel. Sa pamamagitan ng pagpapahayag niya kay Abraham, Isaac, Jacob at ang bayan ng Israel, no? Ay naihahanda na ng Diyos ang sangkatauhan sa lubos na pagpapakilala ng kanyang sarili. And the highest stage, the pinnacle, the definitive and normative stage of the divine revelation, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya nga sinasabi po sa atin no, sa banal na kasulatan na noong una, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga panahon na ito'y nangungusap na siya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesu
Kristo. So, the person and the mission of Jesus, the incarnate Word, is the climax, the pinnacle, no? The perfection, the fullness of God's divine revelation, or God's revelation of the divine revelation. Okay? Now, si Saint Irenaeus of Lyon, inuulit po niya at itinuturo po niya itong divine pedagogy na ito using the image of God. And let me just read what Saint Irenaeus would always tell us. The Word of God dwelt in man and became the Son of Man in order to accustom man to perceive God and to accustom God to dwell in man, according to the Father's pleasure. Ang salita ng Diyos, nagkatawang tao, nanahan at naging isang tao, upang sa gayon, ang tao ay masanay na nakikita na niya ang Diyos. At ang Diyos ay masanay din na nakikipamuhay na siya sa tao. At ito ang matamis na kalooban ng Ama. Can you just remember and do not forget that it is the original intention of God na ang tao makasama niya sa paraiso? Dahil nang nilikha ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva, nilikha niya sila para makasama niya sa paraiso. Kaya nga, ang banal na kasulatan sa aklat ng Henesis ay meron pang anthropological language sa pagpapakilala ng katotohanan na ito. Dahil si Adan at Eva, sa pakikisalamuhan nila at pakikipamuhay kasama ang Diyos sa paraiso, naglalakad ang Diyos kasama nila, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila, nasanay ang tao kasama ang Diyos, at ang Diyos sanay din nakasama ang tao. That is the original intention of God. At gusto lamang ng ating Panginoong Diyos, mabalik tayo doon. Gusto ng Panginoong Diyos na maintindihan natin yun yung kanyang plano. Yun na yung kanyang intensyon noon pa man. At yun sana din ay malinaw na pagsumikapan ng bawat isa sa atin ngayon. Masanay tayong kasama natin ang Diyos. Mamuhay tayo kasama natin ang Diyos. Sabi ko po nitong nakaraang linggo, sa harap ng isang napakabait na realidad, katulad ng Diyos at ng tao na napakabait, nahihiya po tayong gumawa ng masama. Nahihiya po tayong gumawa ng kasalanan. Nahihiya tayo. Meron tayong hiya. Kaya kapag nasasanay natin yung ating sarili na nandyan ng Diyos at alam natin napakabait ng Diyos sa atin, mahihiya po tayo. Dahil meron tayong hiya sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Mga ginigiliw kong mga kalakbay, may hiya ka pa ba? Mahiya ka naman. Yan ang punto ng pamumuhay ng Panginoong Diyos sa ating piling, para tayo ay makabalik at makapamuhay muli sa piling ng ating Ama. It is the pleasure in God's economy of salvation to bring us back
to paradise, to bring back our place with Him in paradise. And so we are so blessed. We are indeed so blessed to return to paradise and occupy the prepared place for us there. God's plan of loving goodness is simply our return to our original home, that is paradise. Kaya mga kalakbay, naglalakbay tayo pauwi sa ating tunay na tahanan, kung saan ninanais ng Panginoon na lahat tayo'y makapiling niya. At ito ay ang paraiso. Nagpahayag ang Diyos ng kanyang sarili para ipakilala sa atin na ito lang, wala nang iba, ang kanyang mabuting, mapagmahal na intensyon para sa bawat isa sa atin. Journey home, journey to paradise. Amen. Maraming salamat po sa mga nakasama po natin sa atin pong programa ngayong araw na ito. And so we thank especially those who are with us over FB Live, si Ate Becho Fong, si Ate Bing Reyes, si Ate Rosario C. Reyes, si Ate Mayeth Cheblakyan from Cyprus, si Ate Josie Berenguer Alfonso, si Len Razon, si Destina Moana Aquino Sagon, si Ate Ami Gutierrez. Kasama din po natin si GYG Hilda na nagpadala po sa atin ng 100 stars. Thank you very much po. Kaya yung pong mga merong stars FB Live, magpadala lamang po kayo para po sa atin pong operasyon. And so, we also thank Ate Emily Paras. Of course, Glenn Tagalope, Lorna Paligutan Jimenez, no? Sabi po niya, no, a repetition of what we have said, no? To know God is to love God, and to love God, we must serve our God. Amen. Amen. And also we thank who are with us right now, Emma Baston, no? Watching from Plaridel, Bulacan. Hello po sa inyo. Good morning, Sir Benjo. And we also greet Lorna Paligutan Jimenez na nagpapa-shout out sa mga couples for Christ, Tarlac Cluster. Yan. Hello din po kay Ate Amiela Carmelo. Ayan. Si Nitram Tagnil Medrano. Magandang araw po sa inyo. Ace Garcia. And si Ate Eva Dangalen Ibaben na nagpadala po ng 100 stars. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Thank you for sending us stars sa atin pong FB Live. At thank you din po sa mga nakatutok po sa atin sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga tahanan, mga team lakbay, team bahay, ayan, no? Team trabaho, dahil nasa mga trabaho po sila, palengke, tindahan, gasolinahan, sa daan, eskwelahan, opisina, etc. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, patuloy po sana ninyo na ipanalangin at suportahan ang Radyo Maria sa kanyang misyon upang lagi po niyang madala sa bawat tahanang Pilipino dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng panalangin ng ating Inang Birhen. Para sa mga nasa FB Live, please do share our video on your walls and continue to promote Radyo Maria to others. Ako po si Father Raymond,
program host ng Catechism of the Catholic Church at direktor sa mga programa ng Radyo Maria, pansamantala po muna na nagpapaalam sa inyo. At pagpalain nawa kayong lahat ng atin pong makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nalulutlo sa kanan ng mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na